Magandang umaga, sumisan lang, pati spiritual. Ipapatuloy natin ang pagbasa ng aklat ng Micah del Mundo. Nandito na tayo sa pakikipaglaban ng San Miguel, Arcangel sa Ilustre. Kasampung bato, kapamento ng santong kailaliman. Bago lumakad ang pitong Arcangel, at sa ikasampung bato na kailalagyan ni Lisbeth, upang makidigma ay binasbasa ng Santissima Trinidad upang maligtas sa kapanganiban. At ang signos ng planeta ay ibinasbas ay ito: Sarhas, Guimpas, Ratal, Makaguimpas, Susuplenit, Salvador, Hum, Hiparo, Del Rapio, Sihit, Hiparo, Sihit, Benedictam, Ascriptam, Ratam, Rationabilim, We, Parcere, Degneris, Michael, Gabriel, Rafael, Auriel, Satiel, Judel, Barakwel, Bos Interos, Reptis, Mecum, Salvatorem, Abiste, Abite, Abitem, Acno, Amisiutam, Hipoxo. Ang nang lubusubin na ng pitong Arkanghel sa ikasampung batong kinalalagyan ni Lisbeth ay nag-usap ang pitong Arkangeles ng ganito: Portertilio suspendido, egolis, nibit, tacem, adorabit, deum patrem, bonum rixit, egosum gabinet deus. Nang maramdaman ni Lisbeth na siya ay tinutugis ni na San Miguel, ay nagwika siya upang siya ay mahadlangan ang ganitong wika. Montibus in errare ignis in erat adiibus aedibus mula sa pasigit ng kadilima ay lumabas ang malalaking apoy na humarang sa pitong Arkangeles. Nang ito ay mangyari ay biglang nagwika ang pitong Arkangeles ng ganito nangungusap: Ex corporis benculicitam queam escarcere ad superus pu. Ang pitong Arkangeles ay pumailang lang sa kaitasan. Ang akala ni Luzbel ay nanalo na siya sa puntong ito. San Miguel at ang ibang Arkangeles ay nabanggit ay sabay-sabay ng ganitong pangungusap: Abiste, abitem, ang pinanggawam, examinarau, uisicus Deus omnipotentem sempiterno, Deus nora veritas, buinegas nitam meduriam, e eternum persico amor, hum. Si San Miguel at ang anim na Arkangeles ay nag-isang katawan. Matapos magkaisang katawan ay biglang bumaba ng biglaan sa harap ni Luzbel na may tangan na sibat na nakaturo sa dulo ng kanyang at kasabay ng winikan ni San Miguel ng ganitong pangungusap: Admi numen rei redemptionem mundi egosum canistrum presidium hum. Sa salitang ito ay hindi nakaalis si Lisbel at nakulong ng bigla. Nabigla din si Lisbel at napatigil sapagkat nakita niya ang kanyang paningin, ang kanyang kinatatakutan ng Diyos ng aniham na dili iba kundi ang tatlong Diyos na haring kamatayan, na kung saan ay nakatayo si San Miguel. Sa pangyayaring ito ay hindi na makakilos si Lisbel sa sobrang katakutan na anime mistulang patay si Lisbel. Sa pangyayaring ito ay hindi makakilos si Lisbel, kaya nagwika na lamang siya ng ganito: Subtum nubtum bilissak pu. Sa winikani ito ni Lisbel ay hindi natuloy ang pagsibat ni San Miguel. At ang naramdaman ni San Miguel na may kumukontra sa kanyang pagsibat ay nagwika si San Miguel ng ganito: Hiparo, Serisip, Santa, Santil, Sang Cruz, Malalampok pu.
At ang winika ng ito ni San Miguel ay sibat ni San Miguel Arcangel si Luzbel na natigasan ng kapangyarihan at ng hina. Nagwiga muli si San Miguel ng ganito: In retes autem retia mea ensidisti. At bukod sa sibat na sinaksak ay inumang ni San Miguel Arcangel ang kanyang espada sa leeg ni Luzbel at sumagat si Luzbel ng ganito: Implexit Siglaudius. At sumagot din si San Miguel ng ganito: hanggat di ka sumusuko sa sandata ko ay nakasalang laban sa iyo. Nagalit si Luzbel na salita ng ganito: Pausis Dabo. At sumagot naman si San Miguel ng ganito: ang Diyos at ang Amang nasa kataistasan ang siyang nag-uutos sa akin na ikaw ay tugisin. Meus adventus et salutem animarum etalis uit. Sa salitang ito ay hindi na nakaimik si Luzbel at halos namanlagas ang kanyang buhok at nagsigawan ang mga nasa kaitaasan. Sabay salita ng ganito: In eternum laudintur lumina noctem. At lalong nagliwanag. Ito ay dahil sa pagsama-sama ng liwanag at mama sa kinaroonan ni Miguel at Luzbel. Nasaktan ng labis si Luzbel at sa liwanag ng kanyang balat ay napaso sa liwanag. Sa pangyayaring ito ay sinabi ni San Miguel na ang ganito ang wika. Hehe na sisihi, aksya siyaumong hiyaksyon, berung tate berung, et capularis tuung blaudium po. Tapos nawika ito ni San Miguel, pinalo ni San Miguel ang kanyang espada sa ulo ni leeg ni Luzbel at ito ay nagliliwanag at nag-iwan ng marka sa kanyang tinik na tigala at umalibot sa kanyang leeg at ulo ni Luzbel. At nung matapos ito ay sinunod ni San Miguel ang pangungusap. Ang ipiniti Diyos, ay pinagkakalob sa kanya, ang pangungusap nito ay circumdite nubis Deus Pater, circumdite Deus Filius, circumdite Deus Spiritus Santo, destruate Deus Pater, destruate Deus Filius, Deus Pater, comprimat Deus Filius, comprimat Deus Spiritus Sanctus Igosum, exurgat infinitum Deum atar, abracatar, barmatar, sidarum pu. At ito ang naging hudyat upang lumabas ang matatalim na espadang kidlat at sa kaitaasan at tumama sa tagiliran Luzbel. Ang pangyayaring ito ay nahati sa ikatlong bahagi at naabo at namatay si Luzbel at naawa din ng Espiritu Diyos kay Luzbel at sa kanyang anak na babae na walang tigil sa pag-iyak at sa mga luha ay nilikha ng iba't ibang mga anghel sa kalangitan. Sa pangyayaring ito ay nagpasya na ang Espiritu Diyos na buhay muli si Luzbel bilang hiwa-hiwalay na bahagi ng tanggalan ng alaala kung kaya't binuhay na muli ang tatlong bahagi ng ang naunang bahagi ang kanyang pangalang Ropakael ay ang kanyang kinuha at nagiging utusan. Siya ay nagpapatupad ng kanyang loobin sa lupa. Sa ikalawang bahagi ni Luzbel ay siyang nilagay niya sa bituin at lalong kuminang ang mga ningning nito. At ito ay ikatlong bahagi ay si Vega na siyang inilagay siya sa mundo upang maging Diyos ng sanlibutan. Alang-alang na lamang sa pagmamahal ng kanyang anak na babae, binura ng Espiritu Diyos ang alaala ng tatlong bahaging ito upang hindi na maulit ang kasamaang ginawa ni Luzbel. May kaunting abo na natira sa Espiritu Diyos mula sa tatlong bahagi ni Luzbel. Nang abong ito ay siyang ginamit sa paglikha ng tao kung kaya't ang babae anak ng Diyos ay nagmamahal sa tao bilang alaala ng kanyang minamahal. Umiiyak ang anak ng Diyos dahil
na dahil hindi niya nakasama ang mahal niya, dahil nagdalamhati at naantig ang damdamin ng Espiritu Diyos. Sinabi ng Espiritu Diyos sa kanyang mga anak na babae, ganito, ibaba kita sa universo ngayon ay sa kadiliman. Magkakatawan tao si Rafael at si Luzbel at saka si Vega. Ito ay upang matuto ang mga bahagi ni Lucifer na magpakumbaba at magbago. Hanapin mo silang tatlo at iyong ipagsama-sama sa isang katawan. Kundi magagawa mo ito, ay papayagan ko siyang magkaroon ng pagkakataong makias muli sa aking karyam ng buo at muli mong maging kasama bilang kapalit ay nagpasakit ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tubusin ang kanilang sala hanggang sa panahon na mapasama mo ang tatlong bahagi niya sa isang katawan. Kung iyo'y magawa mo, ito ang magiging mga taong nilikha ko mula sa kanyang alabok. Ay bibigyan ko ng pagkakataong maakyat sa langit at mapasama sa aking paghahari. Natuwa ang anak na babae ng Diyos at pumayag siya sa nais ng kanyang ama, si Vega. Ang ikatlong bahagi ni Lucifer ay nasa lupa nang likhain ng tao at binigyan ng kapangyarihan ng mga nilalang sa lupa ay nagalit siya at nainggit. Nag-anyo siyang ahas, sinukso niya ang unang taong sa pagkain ng bungan sa kaalaman sa masama at mabuti. Dahil dito naging ang unang tao ay napaalis sa paraiso. Si Rafael ay inutusan na bantayan ang puno ng buhay. Pinagkatiwalaan ang espada ng OXC upang hindi palapitan ng sino mang hindi nararapat. Si Luzbel noon ay nagkaroon ng sapat na kapangyarihan upang mabuo ang katawan na siyang paglakbay-lakbay sa liwanag sa mga bituin at nangangalaga ng nining nito. Dahil sa ginawa ni Vega, pinababa ni San Miguel sa lupa upang siya ay parusahan. Walang laban si Vega kay San Miguel. Nakiusap si Vega na siya ay tigilan bilang kapalit. Bilang kapalit nito, nangako siya na hindi na siya pipisalay ng mga kaluluwang inosente sa kasamaan. Kung siya at ang kanyang umpo ay namimisala, ay sino man ay maaari silang tawaging mga utusan. Pag-uutusan ng pamamagitan ng mga salitang ito. Imperativi Deus, Imperativi Majestas, Christe Imperativi Deus Pater, Imperativi Deus Filius, Imperativi Deus Spiritus Santo, Imperativi Sacramentum Crucis, Imperativi Fides Sanctorum, Apostolorum, Petri et Pauli et Caeterorum Santorum, Imperativi Matrirum Sagiis, Imperativi Continentia Confessorum, Imperativi Pia Sanctorum, et ergo transgressor exisitur pleni omnil dolo et palacia virtutis inimese in nocentium persecutor Santus Dominus Deus Sabaoth Imperat tibi Christe egosum o poderesum mitam Rey de los Reyes sa kapangyarihan ni Sabaoth ni Kamanta Repugal General Saus Lolang Galang Mani Itong Igay Manus de Igus sa kapangyarihan ni Adonai Jehovah Sabaoth. Nagkasabi ng orasyon ito ay sabay pumatok sa apat na ulit pabanggitin ng orasyon hanggang hindi dumarating ang Espiritu kahit kailanman sa karagatan sa ipapawid darating ng walang pagsasala handang pag-utusan ngayon din ang Espiritu lamang lupa o mga nuno nakatira sa subertrangko o mga pulso na may natitirang mga maligno ay maaari tawagin darating ng walang pagsasala. Ito ay ang isa sa mga orasyon na dapat mong bigkasin sa pagkastigo.
Nandito lang tayo mga kapatid sa spiritual, mababa ng ating sa susunod na uli. Ang naklap ng Mahika del Mundo. Maraming pwedeng paggamitin to. Ito ay kaliwat kanan. Magandang umaga mga kapatid. Dito ang pag-chat ng gano'n. Magandang umaga.